Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang pasok sa banga sa atin dito sa Miss Grand International for 2023. Final pick natin, sino nga ba ang mananalo? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Grand International final pick tayo ngayon. Final hot pick. So, yon. So, alam ko lahat kayo excited na para sa Miss Grand International mamaya dito sa competition nila sa Coronation Night. At lahat tayo nagigess. Sino nga ba ang mananalo dito? Oh my God, I'm so excited na kinakabahan, halo-halong emosyon. To be honest, pagdating dito sa Miss Grand, medyo nahihirapan akong, alam mo yon, tansyahin ko sino nga ba yung kanilang winner for this year. Kasi, hindi naman kasi decision to ng judges eh. Kumbaga kung ano yung makikita natin sa entablado, meron na silang final decision dito. Meron na silang nakikita na winner talaga for the competition. Diba? Kasi, may napili na silang top 20. At sabi nga ni Mr. Nawat, ang reyna na napili nila for top 20 ay sigurado sila sa character, sa attitude, ready to work anytime, pwede talagang makipagtrabaho sa kanila kasi ayun yung gusto nila. So, ang judges daw dito sa Miss Grand International, syempre yung mga staff, yung mga taong nasa paligid dito, and then nasa kanya ang final say. Kasi hindi daw siya naniniwala na titignan mo lang daw yung girl sa stage, pagkatapos pinanood mo lang yung galawan niya ay winner na. Kasi she looking na kung sino ba yung gumigising ng maaga, yung sino ba yung hindi lagi nakatbabad sa telepono, sino ba yung good attitude, character, moral conduct, di ba? So yun yung mga tinitignan niya dito. And then of course, syempre kailangan yung merong masasabi talaga na beauty para sa Miss Grand, di ba? So, yon. So, kaya naman tayo ay talagang hirap dito talaga sa Miss Grand na to. Kasi, ang dami natin naririnig na, ito ang mananalo, si ganito ang mananalo. But, sino nga ba ang mananalo? Isa sa mga mainit na pinag-uusapan dito ay si Miss USA at saka si Miss Colombia. Yes! Dalawa sila na talagang possible na mag-last to standing daw sa competition na to. Lahat ng mga pageant experts, sila ang pinipili na talagang pwede mag-last to standing tonight sa competition ng Miss Grand International. At syempre, ang kanilang winner ay wala nang iba kundi si Miss Colombia. Ang tanong ko, si Miss Colombia nga ba talaga ang mag-uuwi ng corona mamaya? So, hindi natin alam. Pero isa si Colombia talaga sa matunog na possible na mag-uwi ng corona dito sa competition ng Miss Grand International. So ako naman, hindi ako kokontra dyan. Kung ayun yung nakikita ng iba, ng mga pageant expert, ay wala tayong magagawa. So magaling ang mata nila pagdating sa ganyang galawan. At nakita din naman talaga natin na si Colombia ang isa sa mga parang nakikita natin na, mukhang gusto nilang manalo sa competition na to. So I agree naman doon sa pageant expert na nakikita nila. So hindi ako kokontra doon. Anyway, pero syempre, meron din akong sariling mata. Meron din akong, hindi ako expert, pero meron akong obserbasyon. So, itong obserbasyon ko, tulad nga na sinabi ko, hindi ko to ma-assure sa inyo kasi syempre, nandoon tayo sa medyo mahirap. Kasi, iba yung ipinapakita, iba yung mga nakikita natin. Meron tayong mga nakikita na talagang pwedeng manalo, katulad na lang halimbawa, si Ukraine. Isa yan sa mga parang maganda rin ang galawan dito sa Miss Grand. And then, pwede din si Guatemala, pwede din si Myanmar, pwede din si Philippines. So, di ba? So, hindi natin alam. Anyway, so, let's see. So, ako para sa akin, ang top 20 ko, ito yung mga nakita ko regarding lang doon sa performance na nagustuhan ko. Isa na nga dito si Guatemala, Netherlands, Peru, Angola, Czech Republic,
Colombia, Puerto Rico, India, USA, United Kingdom, Nigeria, Myanmar, Canada, Indonesia, Vietnam, Spain, Laos, Dominican Republic, Ukraine, Thailand, Philippines. Sila yung mga nakikita ko na talagang masasabi ko very competitive sa competition na to. Iba-ibang galawan, iba-ibang pinapakita, pero pare-pareha silang lumalaban para sa corona. At para sa akin, sila ang top 20 ko mamaya. So let's see, tingnan natin kung ilan ang papasok sa top 20 list ko. Kung ito ba ang lahat ng napili ko ay pasok sa banga or merong malalaglag. But nalalaman natin yan. And then, pagdating naman sa top 10, ang mga napili ko na pwedeng maging top 10 this year dito sa Miss Grand, hindi ko naman sinasabi sila na ha, pwede. At ito yung choices ko: Colombia, Angola, USA, Myanmar, Spain, Puerto Rico, Netherlands, Guatemala, Vietnam, and Philippines. Yes, naniniwala pa rin ako na kaya ni Philippines tumungtong sa dulo ng competition na to dahil sa nakikita ko naman kung pagbabasihan naman natin yung ganda, yung pagbabasihan natin yung pinapakita niya dito sa kanyang ginagawa. So, yon. So, malaman natin yan mamaya. Basta, ang top 10 ko, sila yung top 10 ko. Naniniwala ako kay Colombia kasi she's a very strong. Alam naman natin na strong talaga si Colombia. Si Angola, naniniwala ako yung performance level na ipinakita niya. Evening gown, swimsuit, talagang naniniwala akong kakabog siya. USA, Diyos ko, performance level talaga si USA. Myanmar, sa lakas ng boto ni Myanmar, hindi imposible na makarating to sa top 10. Sure na sure to. Si Spain, isa sa mga pwede kong masabi na tumungtong. So, Puerto Rico, alam naman natin na something special kay Puerto Rico. Netherlands, naniniwala ako na si Netherlands yung beauty kasi na meron siya. And then Guatemala, isa din sa mga nakita ko nagpasabog nung gabi. Vietnam, of course, host country. Hindi imposible na tumungtong si Vietnam. And then, of course, Philippines. Naniniwala pa rin ako kay Philippines na kaya niya na itawid ang competition na to sa top 10. And then, para naman sa number 5 spot ko, medyo, eto talaga, kinakabahan ako dito. Sa top 10 ko, pasok din pala si Peru. Sorry. So, si Peru. Nawala si Peru. Oo, si Peru. So, yon. Sa top 5 ko, Peru, Colombia, USA, Puerto Rico, and Philippines. So, yan. Sila yung top 5 na nakikita ko dito. Naniniwala ako kay Peru kasi consistent siya sa competition. Naniniwala ako kay Colombia na iba din talaga ang pinakita. USA, caliber. Puerto Rico, I love Puerto Rico. Medyo may something special talaga kay Puerto Rico. Aminin man natin o hindi. And Philippines, of course. So, para naman sa tawag dito, last two standing. To be honest, sa last two standing, mahirap talaga kasi syempre nakikita natin dyan, pwede daw mag last two standing tonight, Colombia, USA. So, hindi ko alam. Pero naniniwala ako nasa top 5 na sila. 100%. Top 5 to si Colombia and USA. So, malaki ang kumpiyansa ko na tutungtong to hanggang sa top 5. Pero, hindi ko alam kung sino sa kanila ang tatanghaling Miss Grand International. But for me, my last two standing is Puerto Rico and Philippines. Yes! Naniniwala ako na si Puerto Rico ay kaya niyang tumungtong sa top 5 at kaya niyang mag last two standing tonight. And then, of course, naniniwala din ako na si Philippines ay kaya niyang mag last two standing sa competition na to mamayang gabi. So, malaki ang kumpiyansa ko.
So, supportan na rin tayo, sumuporta na tayo ng todo-todo. At sabi ko nga sa inyo, naniniwala ako kahit sa maliit na porsyento na ipinapakita ni Nikki De Mora, hindi ako bibitaw sa maliit na porsyento na yon. Alam nyo guys, kung pagbabasihan natin, syempre yung galawan ni Nikki, kung ano yung ipinapakita niya dito sa competition, at kung ano ang ganap niya. Sa totoo lang, yes, kulang siya sa caliber, kulang sa pitik, kulang sa angas, kulang sa, yung alam mo yon, sa nakikita natin na normal na pageant. At doon talaga, masasabi ko, baksak tayo doon. Sobrang ang weak ng performance talaga. Pag nakikita natin na kulang siya sa angas, kulang siya sa timing, kulang siya sa, yung alam mo yun yung tinatawag na bangis pagdating sa competition para ipanalo niya. Ayun na talaga yung kulang sa kanya. But overall, kung titignan mo, ganda, styling, everything, meron siya nun. Pero yung galawang pitik, galawang angas, galawang ano, ito yung pwedeng magpabaksak kay Nikki De Mora kasi wala siya nun. Pero mamaya kung aangas siya at kung talagang pipitik siya, hindi imposible na mag-last two standing ang Nikki De Mora sa competition ng Miss Grand International. At naniniwala naman ako na kaya niya to. Kaya niya itungtong ang sarili niya sa competition. And laban kila sa competition na to, laban kila Colombia, kila USA, kila Puerto Rico, at saka kay Peru. Naniniwala ako na malakas tong mga to. And then, kung beauty ang pag-uusapan, angat ang beauty ni Nikki De Mora sa kanila. So, hindi imposible na mag-shine like a diamond star si Nikki De Mora mamaya sa competition ng Miss Grand International. So, I trust her, I believe her. So, kung ano man yung kulang sa kanya, yes, kulang yun sa kanya. Pero, kapag mamaya, talagang inangasan niya talaga ang laban niya dito, hindi imposible na manalo tayo ng Miss Grand International. So, naniniwala ako na kaya ni Nikki mauwi ang unang corona sa Pilipinas, sa ating bansa. Basta siguro gawin lang ni Nikki yung makakaya niya pagdating sa performance. Kasi, sabi ko nga sa inyo, wala pa akong nakikitang nanalo ng pageant na kulang ang performance level. Pero, kakapit ako doon sa pinapakita ni Nikki hanggang sa huli ng laban ng competition dahil naniniwala ako sa pambato natin and I will support her 100%. So, saka na tayo manghangas kapag kung ano ang maging resulta nito. But for me, Miss Grand Philippines is Miss Grand International 2023 for tonight. So, yan. So, let's see. Malaman natin yan. So, ewan ko. Basta laban lang. Philippines. Kaya to ni Philippines. Alam ko na yung iba ay talagang tinik sa kanya. Tinik sa kanya ang lahat ng mga kalaban niya dito. But darating talaga yung time na makukuha ni Nikki yung corona kung makikipagpukpukan siya ng todo-todo sa competition mamaya. And of course, ang dapat natin gawin is trust her, believe her, and let's see, malalaman natin yan. So, yon. So, for now, ayan ang aking top 20, top 10, top 5 dito sa competition. And ang aking final pick, Puerto Rico and Philippines ang possible na mag-uwi ng corona this year dito sa Miss Grand International for 2023. Pwede din mapunta kay Puerto Rico. Kasi sa Puerto Rico, iba din talaga yung ipinapakita sa competition. Kumbaga, may nararamdaman ako na pwedeng manalo talaga di sa Puerto Rico. But I don't know. Ayun yung nakikita ko. And then, pwedeng mamaya malaman natin yung result. Pero guys, papaalalahanan ko lang kayo ha. Possible pa din tayo talaga na manalo. Possible din naman na hindi. Kasi nandoon kasi talaga sa may kulang tayo. Pero ilalaban natin to. Sabi ko nga, kung ano ang performance ni Nikki De Mora dito, itataya natin to ng bonggang-bongga. And laban lang Philippines. So, yon. So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi
kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Laban lang Philippines. Kaya natin yan.